magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Tuloy. Tsaka hindi ako mag-get over doon sa sinabi ni Camacho, no, na ano daw, na naiwan daw yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus nung pumasok daw siya sa sinagoga. Bilang basyan niya na sumamba daw ang Panginoong Hesus sa Ama, no? Naiwan daw sa gabas. Ano yung chinilas? Kaya nga yung debate parang nagmukha siyang parang nagmukhang comedy kasi dahil doon sa Pira naman yun. So pansinin ninyo mga kapatid, samantalang pinagtatawanan tayo, pero mataas pa rin, nakataas pa rin ang ating mga noo na ang Diyos ang siyang patuloy nating naluluwalhati. Bakit? Sapagkat kailanman hindi lumabas sa ating mga labi yung pinalalabas nila. Hindi natin sinabi na naiiwan sa labas yung pagka-Diyos ng ating Panginoon na parang tsinelas. Wala tayong sinabing ganon. Gumagawa sila ng makataga na hindi naman sinambit ng ating mga labi. Yan. Wala tayong sinabing gano'n. Ulitin ho natin, Tsaka hindi ako mag-get over doon sa sinabi ni Camacho, no? Yan. Sinabi raw ni Camacho. Ayan. Ano yung sinabi ko? Ano daw? Naiwan daw yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus nung pumasok daw siya sa sinagoga. Yun. Na naiwan, sinabi ko raw, naiwan yung pagka-Diyos ni Kristos nang pumasok siya sa sinagoga. Ayan, wala tayong ganyang sinabi mga kapatid. Bilang basyan niya na sumamba daw ang Panginoong Hesus sa Ama, no? Naiwan daw sa gabas. Ano yung chinilas? Kaya nga yung debate parang nagmukha siyang parang nagmukhang comedy kasi dahil doon sa Pira naman yun. So ang galing nila gumawa ng kwento,
para tayo ay pasamain, maliin yung ating sinabi, pero tignan natin, ganun ba talaga ang aking sinabi? O, tuloy tayo. So, sa punto na ito, Ayan cross-examination yan during the debate. parang sinusubukan mong, tama ba yung pagkakaintindi? Sinusubukan mong paghiwalayin yung pagkatao ni Kristo 100% at yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Hindi ko po Dahil sa talata na ito. talagang magkahiwalay po yan. Iba po ang Magkahiwalay. Time stop muna. Bro Camacho, medyo meron pa kasing hindi ko maintindihan kung tapos Oo nga, hindi ko rin mag-get Daniel. kung... Hindi, Sige. wag ka masyadong mag-pause bro kasi sumasabay si Camacho na sumagot agad ba. Akala niya tapos ka na. At meron ka palang hinahabol na salita pa ba? So ganito bro, uwiin mo muna yung tanong mo bro. Tapos Sige. sagot natin ulit. So, sa naging sagot mo, Mr. Camacho, na si Kristo ay nasa katawang tao, no, yung pagkakaintindi ko. Sinasabi mo bang tama, iwan ko kung tama yung pagkakaintindi ko, no? Are you trying to, siniseparate yung pagkatao ni Kristo at yung Diyos ni Kristo sa panahon na ito, sa talata na ito? Yun ba yung pinupunto mo rin? Hindi ko po sineseparate, talagang magka-separate po yon. Iba po ang kalagayang Diyos niya, iba ang kalagayang tao. Sa pagkakataon po yan, ang pumasok po sa sinagoga, maliwanag naman, no, siya po ay isang Sabbath keeper. Hindi po siya Sabbath breaker. Kaya nga walang linguista kayo mababasa na si Kristo eh. Pero sa mga latalaan ninyo, Sabbathista ang turing sa kanya. So maliwanag yung atin pong sagot. Wala tayong sinabi na naiiwan yung pagka-Diyos ni Kristo pag pumapasok sa sinagoga. Tuloy pa natin ang isang video. Yes. Mr. Camacho, curious lang ako, yun ba yung official doctrine ng SDA na pagka pumasok si Kristo sa sinagoga ay wala sa kanya yung pagka-Diyos, hiwalay, sabi mo nga kanina, kaya parang yung pagkakaintindi ko, no, na as in tao lang talaga si Kristo nung pagka siya ay pumapasok sa sinagoga. Yan, So, gusto niya palitawin at mapasunod ako na tao lang si Kristo na pumapasok sa sinagoga at hindi pumapasok yung kanyang kalagayang Diyos, ha? Ulitin natin. Yes. Mr. Camacho, curious lang ako, yun ba yung official doctrine ng SDA na pagka pumasok si Kristo sa sinagoga ay wala sa kanya yung pagka-Diyos, hiwalay, sabi mo nga kanina, kaya parang yung pagkakaintindi ko, no, na as in tao lang talaga si Kristo nung pagka siya ay pumapasok sa sinagoga, kaya pinatindigan mo na Sabbath keeper si Kristo? Hindi po. Ay, sorry. Sasagot na ba? Proceed. Sige. Hindi po, wala kaming doktrina na yung pumasok, tao lang. Sabi ko nga, ang ating Panginoong Jesucristo may dalawang kalikasan. Yung sumasamba po, yung kanyang kalagayang tao, hindi ang kanyang kalagayang Diyos. Sapagkat, ang ating Panginoong Jesucristo, babasahin ninyo, Colossus 2:9, na sa kanya rin po napupuspos ang pagka-Diyos. Yung pong kalagayang tao niya, yun ang sumasamba, hindi ang kalagayang Diyos. Okay, so malinaw mga kapatid, wala tayong sinasabi na iiwan yung pagka-Diyos ni Kristo sa labas ng sinagoga kapag siya'y sumasamba. Tingnan pa natin itong isa. Sabi mo, hindi niya official doctrine dahil pero tinitindigan mo pa rin na hiwalay, no? Kung hiwalay, hindi yun? Saan yan iniwan yung pagka-Diyos niya? Yan, ito na. Saan iniwan yung pagka-Diyos niya? Kung every time na pumapasok siya sa sinagoga, ibig ba sabihin hindi niya kasama yung pagka-Diyos niya? Yung pagkatao lang niya? Yan, So ito po yung clear answer po natin, ha? Mali. Wala ko sinabi na naiiwan yung pagka-Diyos pag mapasok sa sinagoga. Pagpasok niya sa sinagoga, taglay niya dalawang kalikasan, pagiging Diyos at pagiging tao. Ang sumasamba sa Diyos Ama, yung kanyang kalagayang tao, hindi ang kalagayang Diyos. Magkaiba kasi yung degree nun. Yung kalagayang tao kasi niya, nakitulad sa mga tao. Yun. Sabi mo, hindi niya official doctrine dahil pero tinitindigan mo pa rin na hiwalay, no? Kung hiwalay, hindi yun? Saan yan iniwan yung pagka-Diyos niya? Kung every time na pumapasok siya sa sinagoga, ibig ba sabihin hindi niya kasama yung pagka-Diyos niya? Yung pagkatao lang niya? Mali.
wala ko sinabi na naiiwan yung pagka-Diyos pag mapasok sa sinagoga. Pagpasok niya sa sinagoga, taglay niya dalawang kalikasan, pagiging Diyos at pagiging tao. Wala tayong sinasabi na naiiwan yung kalagayang Diyos pag pumapasok sa sinagoga. Pansinin naman ninyo kung papaano nila binaluktot ang aking mga sinabi. Bilang basyan niya na sumamba daw ang Panginoon, ang Panginoong Hesus sa Ama, no? Naiwan daw sa labas. Ano yung chinilas? Kaya nga yung debate parang nagmukha siyang parang nagmukhang comedy kasi dahil doon sa Pamira naman yun. naiwan daw sa labas. Ano yung chinilas? Kaya nga yung debate parang nagmukha siyang parang nagmukhang comedy kasi dahil doon sa Pamira naman yun. So dito nakikita na natin mga kapatid kung papaano yung dirty tactics na kanila pong ginagawa. Yung bagay na hindi nating sinabi ay dinudoktor nila at palalabasin na yun daw ang aking sinabi. Which is, wala naman akong ganong sinabi. Ano ho? Yan. At kanina nga, doon sa pinakita ko sa inyong rebuttal, ano ho? Wala tayong ganoon pong sinasabi. Ano po? Yan. At sana mga kaibigan at mga kapatid ay naging malinaw po sa inyo yung pong bagay na yon. Tandaan ninyo, ang sabi po ng banal na kasulatan, buhat sa Kawikaan, Kapitulo 13, talatang 17, maraming tao ay magtatanyag bawat isa ng kanilang sariling kagandahang loob. Ngunit sinong makakasumpong ng taong tapat? Ang hinahanap ng Diyos, ang hinahanap ng Diyos na tao, mga ngaral man, apologista man, ay yung taong tapat. Hindi yung mapagawa ng mga kwento na hindi naman sinabi ng isang tao. At napatunayan natin ngayon na sila po ay eksperto sa paggawa ng mga pinaglubid-lubid na mga istorya. Yung bagay na hindi natin sinabi, palilitawing ating sinabi. Ulitin natin yun pong pagkakabanggit na yon. Tsaka hindi ako mag-get over doon sa sinabi ni Camacho, no, na na naiwan daw yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus nung pumasok daw siya sa sinagoga. Bilang basyan niya na sumamba daw ang Panginoong Hesus sa Ama, no? Naiwan daw sa labas. Ano yung chinilas? Kaya nga yung debate parang nagmukha siyang parang nagmukhang comedy kasi dahil doon sa Pamira naman yun. Ngayon, ano naman ang aking sinabi? Totoo ba na yun ang aking binanggit? Sabi mo, hindi niya official doctrine dahil pero tinitindigan mo pa rin na hiwalay, no? Kung hiwalay, hindi yun? Saan yan iniwan yung pagka-Diyos niya? Kung every time na pumapasok siya sa sinagoga, ibig ba sabihin hindi niya kasama yung pagka-Diyos niya? Yung pagkatao lang niya? Mali! Wala ko sinabi na naiiwan yung pagka-Diyos pag mapasok sa sinagoga. Pagpasok niya sa sinagoga, taglay niya dalawang kalikasan, pagiging Diyos at pagiging tao. Ang sumasamba sa Diyos Ama, yung kanyang kalagayang tao, hindi ang kalagayang Diyos. Magkaiba kasi yung degree ho nun. So, yun ang ating talagang sinabi. Hindi yung sinabi nung babae nilang apologist. Yan. Kaya ang gusto ng ating Panginoon yung maging tapat tayo. Ayaw ng Panginoon na mapagawa tayo ng kwento para lamang mapagtawanan ng isang tao doon sa bagay na hindi naman talaga niya sinabi. Ano po? Yan. Masarap maging tapat sa Panginoon at maging doon sa iyong mga nakakausap. Ano po? Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumulong
lumilipad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Magkipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siya